Samahan mo naman po ako ngayon sa pagluluto ng Pakistani dish na karay. Chicken karay po ang menu namin for today. So kaya gagayat na po ako ng bawang, sibuyas at saka po ng luya. Yan po ang mga pangunahing panghalo sa karay. Chicken karay nga po ang gusto ng aking anak. Kaya ito pinag-chop ko na po lahat ng mga ingredients na kakailanganin ko. 3 sili kasi ayaw ko po ng sobrang anghang ang aking ginayat. 3 chili, 1 sibuyas, 1 bawang at luya po na kapiraso. Yan po ang pangunahin kong spice para sa aking Pakistani dish na karay, chicken karay. Tapos maglalagay po ako ng luya para sa pangalis ng langsa. Luya lang po yan, na maliit lang pong piraso ng luya ang aking gagayatin. Pagkatapos ko po yung gayatin lahat ay huhugasan ko naman po ang aking chicken. Ang tagal ko lang po diyang magagayat kasi ang tagal magbalat ng isang luyang napakaliit lang, ang hirap-hirap gayatin. So ayan po, at magagayat na po ako ng aking luya. Yan po ang mga pangunahing spicy sa aking ginagawa, sa aking gagawin pagkain ng Pakistani. Yan po ang magandang lutuin kasi hindi mo ka po mangangailangan ng tubig. Sariling katas lang po ng manok ang iyong paglulutuan. Pero diyan po sa puntong yan, maglalagay po ako ng kaunting tubig kasi nga po ang hirap pong lutuin. Ang nabili ko pong manok ay yung matigas, hindi po yung malambot na party na ng maliit na chicken. Medyo matanda na siguro yung chicken na yung mga leg, kaya matagal-tagal po ang pagluluto niyan. Kaya pag magtsatsaga-tsaga lang po ako nito sa paggagawa ng aking mga panghalong sangkap. Ang hirap din po magbalat ng sibuyas ng bawang kapag maliliit na ganyan. Maliliit po kasi ang klase ng bawang na aking nabili. Maliliit lang po siya pero okay naman po dahil mabango naman. At saka matapang naman. Yung China din po kasi yung mga dito, yung mga bawang, hindi din po kagaya sa ating native na bawang na napakabango. Pag nilagay mo sa iyong ginigisa ay ang bango na. Dito po hindi kasi nung mabango ang bawang, parang ang lalaki nila pero wala po silang masarap na aroma ng bawang kapag ginisa mo na. Pangkaraniwan lang po, pero kung yan po yung native na bawang sa atin, sigurado ko po paglagay mo pa lang sa kawali, ang bango-bango na ng iyong niluluto. Hindi mo na kailangang maghanap pa ng iba. Kahit isang buti lang ng bawang na native, hindi makakapantay po ng 1 buong bawang dito sa abroad. Kasi nga po ang bawang dito malaki pero wala pong yan. Nilagay ko na din po ang aking bawang, sibuyas at luya sa kawali para papula-pulahin ko lang po yan. Papula-pulahin ko lang po para maging golden brown. Pag po lumabas na po ang aking aroma ng aking ginigisa, ay saka ko pa lang po ilalagay ang spice kagaya ng turmeric powder. Hinihintay ko lang pong pumula yan. Bago na mailagay ko po ang lahat ng spice na kailangan kong ilagay dyan sa aking minuluto. Kasi hindi naman po masarap kapag hindi po kompleto sa ricado ang aking lulutuin. Actually, lagi naman po ako niyang nagluluto. Ayan po ang turmeric powder na aking inilalagay. Turmeric powder. At tapos lalagyan ko din po siya ng chili powder at ilalagay ko na po ang aking manok. Hindi ko nga lang po maayos ang pagka-video kasi po ako din ang naghahawak ng camera ko at ako din po ang naghahalo, kaya ako'y nahihirapan. Wala po kasi ang aking cameraman at nalutulog pa. Kaya wala po akong nagawa kundi ang mag-camerang mag-isa. Pero okay lang din po naman kahit ako ang nagka-camera. Ayan, tinakluban ko po muna at para mag-isa ko po sa sariling mantika ang manok. Hindi ko po yan lalagyan ng tubig agad-agad. Pero baka po gamitan ko ng tubig kasi nga po matigas masyado ang aking nabiling manok.
malalaki po kasi. Kaya kailangan ko po ng tubig na konti. Pagka po ganyang nagkukuluan na at nagisa na din po ng husto ang aking karay, ay nilagyan ko na din po ng tubig at saka nilagyan ko na din po siya ng yogurt. Salamat po sa inyong panonood at God bless!